Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago natin pag-usapan yung ating topic, unang-una congratulations po sa Gilas Pilipinas. Tinapos po ang 6 na dekadang tagtuyot sa ginto. Gilas Pilipinas kampiyon sa Asian Games. Gumawa ng kasaysayan ng Gilas Pilipinas ng talunin ng Jordan sa Battle for Gold sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China. Kanina lang po nangyari yan. Tinapos ng Gilas ang 6 na dekadang tagtuyot sa gold medal sa Asian Games ng hablutin ng ginto sa men's 5-on-5 basketball sa score na 70-60. Naging sandatang muli ng Gilas si Justin Brownlee sa binombang 20 points. Huling nanalo ng gintong medalya ang Pilipinas sa 1962 Asian Games sa Jakarta, Indonesia. Kasunod dito ng epic comeback nila sa gold medal round ng talunin ng China sa semifinals noong October 4 sa score na 77-76. So ang tagal na po, 61 years. At ngayon po, eto, naibalik ang gintong medalya sa Pilipinas. Kaya nako, mabuhay Gilas Pilipinas, congratulations po. Congratulations po sa lahat po, lalong-lalo na kay Coach Tim Con. Mga kababayan, sigurado to issue na naman to. Ngayon pa lang nakikita ko na, meron ako nakikita mga side comments dyan. Nabuti na lang daw si Tim Con ng coach kasi kung si Chat Reyes, nako po, Diyos ko. Malamang olats na naman daw. Anyway, huwag na natin pag-usapan yan kasi si Chat Reyes mismo ay bumati dito sa kay Coach Tim Con at dito sa Gilas Pilipinas sa pagiging kampiyon sa Asian Games. So muli, congratulations po sa ating lahat. Balik po sa atin ang gintong medalya pagdating po sa basketball dyan po sa Asian Games. Alright, so ito, pag-usapan na natin itong dapat natin pag-usapan. Eto mga kababayan, ito po ay may kinalaman sa suspension sa It's Showtime. So, kumpirmado na po, It's Showtime suspended simula October 14 at magbabalik sa October 28. So, ito mga kababayan, babasahin ko po itong pahayag ng ABS-CBN. Unang-una sa Tagalog, dalawa po ito, isa sa Tagalog, isa sa Ingles. Babasahin muna natin sa Tagalog. Pahayag sa desisyon ng ABS-CBN na hindi na iapila ang MTRCB ruling sa It's Showtime. Pagkatapos ng masusing pag-aaral, nagdesisyon ng ABS-CBN na hindi na iapila sa Office of the President ang desisyon ng MTRCB hinggil sa It's Showtime at sa halip ay isasailalim sa 12 araw na suspensyon ng programa simula Oktubre 14. Iginagalang namin ang otoridad ng MTRCB, ngunit naniniwala kami na walang nangyaring paglabag ang It's Showtime sa anumang batas. So hanggang ngayon di pa nila tinatanggap itong kanilang pagkakamali. Tinanggap nila yung suspension pero wala daw silang maling nagawa. Malinis ang kanilang konsensya. Iginagalang nila ang MTRCB kaya tatanggapin nila yung suspension. Pwede ba yun? Diba kung ikaw naniniwala wala kang kasalanan, dapat ipaglaban mo yan. So kapag hindi mo pinaglaban yan, ibig sabihin, Ibig sabihin, guilty ka. At alam mo wala kang kalaban-laban kasi nga, alam mo sa sarili mo na guilty ka. Kayo naman. Tinatanggap nyo na nga itong tinatanggap na yung suspension pero hindi pa rin daw nila inaamin na meron silang ginawang paglabag sa anumang batas. Naka. Tindi talaga na ito. Ibang klase. Bilib ako dito. Lubos kaming nagpapasalamat sa mga manonood sa kanilang patuloy na pagmamahal at suporta sa It's Showtime na babalik sa ere sa October 28 na mas pinalakas at mas pinaganda. Parang narinig ko na to. Mga kababayan. Yung Tape Bulaga kasi ganito din sinabi noon itong kanilang programang Itbulaga ay magiging mas pinalakas
at mas pinaganda. Yan nangyari na nakita naman natin ang nangyari, mas pinalakas lang eh. Mas pinaingay. Hindi pala mas pinalakas, mas pinaingay at pinagulo yung kanilang programa. So, eto, hintayin natin ha. Tingnan natin kung mas malakas nga at mas maganda ang kalalabasan ng It's Showtime pagkatapos ng suspensyon. Sana naman natauhan na kayo. Pero wala eh. Wala man lang sabi nga nila, wala kaming kasalanan. Tatanggapin namin suspension pero wala kaming nilabag na batas. Kaya pwedeng umulit pa uli. Wala man lang wala man lang yung paghingi ng kapatawaran. Wala Grabe. Maraming salamat daw mga madlang people. Ibang klase to. Sa English, sa mga English speaking. Ito, statement on ABS-CBN's decision not to appeal MTRCB's ruling on It's Showtime. After careful consideration, ABS-CBN has decided not to appeal to the Office of the President the decision of the MTRCB on It's Showtime and instead serve the 12-day suspension starting October 14. Kasi kapag inapilahan nila sa Office of the President, siguro ramdam nila wala rin. kasi yung nasa Office of the President si Juan Ponce Enrile. Si Juan Ponce Enrile, isa to sa bumatikos kay Vice Ganda. So, wala silang nakikitang liwanag dun sa Office of the President. Walang pag-asa. Kaya sige, wag na lang. Tanggapin na lang namin yung inyong 12-day suspension. Ayun sabi ng ABS-CBN. We respect the authority of MTRCB but we humbly maintain that the program did not break any pertinent law. Di wala. Bahala kayo. Ayaw tanggapin yung pagkakamali ninyo. Basta maraming tao ang na-open dun sa pagbibiro ng host ninyo. Bahala kayo kung ayaw tanggapin na mali kayo. Kung umulit uli, di-suspended uli. Ganun lang naman yan. Our heartfelt thanks to our viewers for their unwavering love and support for It's Showtime, which will return on October 28 stronger and better than ever. Maraming salamat madlang people. Ayan mga kababayan tanggap na nila ang katotohanan na sila po ay masususpinde. Simula na po yan sa October 14. Ngayon po ay October 6. So, ilang araw pa? 8 days bago ang suspension ng It's Showtime. Pero magbabalik daw sila sa October 28, 2023. At ito, pakinggan natin yung mga sinabi ng madlang people. Eto yung mga rito, yung mga nag-comment dito. Sigurado pong mga fans ng It's Showtime. Basahin natin. Baka sabihin naman di natin binabasa Okay, pahinga din TV namin sa tanghali. Di maganda. Tipid sa kuryente. Pahinga daw yung TV sa tanghali, hindi raw sila. Doon na dito sa kababayan natin na to, kung may nakakilala rito, yung bagitin yung pangalan. Bantayan nyo yung TV na ito kung binubuksan sa tanghali kasi sabi niya papahinga niya raw yung TV niya sa tanghali. Yung mga kapitbahay nito, bantayan nyo to Baka nagjo-joke lang, baka naman pagdating ng tanghali wala yung Showtime, biglang manood ka ng E80. Ito pa, malulungkot lalo nanay ko niyan. Showtime na nga nagpapasaya sa tanghali niya, mawawala pa. Pero importante babalik kayo Antayin namin kayo. Basta may online pa din, susundan ko kayo. Di sumunod ka. Anak mo ipigil So ito, hindi ka nababasa ito. Ito, solid ka pamilya, support natin. It's your lucky day. Ito raw yung pansamantalang papalit sa time slot ng It's Showtime. It's your lucky day. O sino ba yung mga kanan dyan? Si Luis Manzano, Melay at Roby Domingo. Supportahan po ninyo. Alam ninyo, wala naman kasing problema sa mga noontime shows kahit sino pa yung mga host niyan. Basta wag lang bastos. Ay lang problema kasi yung kabastusan Kung okay naman, bakit di natin susuportahan? Wag lang yung kabastusan. Doon kasi nagkakaproblema
Kung itong It's Showtime, yung mga host nito, lalong-lalo na si Vice Ganda, hindi nagpapakita ng kabastusan, wala namang problema eh. Kaso, pasaway bastos eh. Nasuspindi. Pero alam niyo talagang loves na loves talaga siya ng ABS-CBN kasi mismo yung ABS-CBN hindi naniniwala na may nilabag sa batas itong si Vice Ganda. Bilib ako. Bilib na bilib talaga dito kay Bisiral itong ABS-CBN. So yun, abangan na lang natin yung kanilang mas pinalakas at mas lalong pinagandang pagbabalik. Sabi nila. Ito sabi na isa, okay lang, tulog muna tayo para pagising natin showtime na uli. Grabe siya, ate oh. Ano ate yun? 12 days yun. 12 days ka matutulog. Delikado, baka hindi ka na magising. Pero ayun mo, 12 days. Tutulog muna raw siya, tapos pagising niya raw, showtime na naman uli. Delikado, wala. Malala na po, malala na. Nako, so ilang mga kababayan, ang ating update sa araw na ito. Unang-una, congratulations po sa atin sa Gilas Pilipinas. Naibalik po sa ating bansa ang ating minimithing gintong medalya sa basketball after 61 years. Grabe, after 61 years. So congratulations At congratulations din sa It's Showtime. At simula October 14 sila po ay mawawala sa ere at babalik po sa October 28 dahil tatanggapin na po nila ang 12 araw na suspensyon na ipinataw sa kanila ng MPRCB. So yan po mga kababayan.